Labanan sa pangalawang pwesto sa West, tinapos ni Jalen Green ang Memphis at Stephen Curry biglang tumaas ang All-Star votes. Gumawa ng history laban sa Detroit Pistons. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Houston Rockets ay may record na 25-12 matapos manalo laban sa Memphis Grizzlies sa score na 119-115 para sa kanilang ikalimang sunod na panalo sa labas ng kanilang home court. Pinangunahan ni Alperen Sengun na may 32 points, 14 rebound and 5 assists. Si Jalen Green naman ay nagdagdag ng 27 points at si Fred VanVleet ay nag-ambag ng 22 points. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nabigo ang Grizzlies na mapanatili ang kontrol sa laro, na pinangunahan ni Ja Morant sa opensa na may 27 points at si Jaren Jackson Jr. ay may 21 points and 8 rebounds. Si Santi Aldama ay nagmula sa bench at nagtapos na may 12 puntos at 9 na rebounds. Si Jackson, na pinarangalan bilang Western Conference Defensive Player of the Month para sa Disyembre, ay nagpakita ng matatag na depensa sa kabila ng pagkatalo. Parehong nagbalik sina Morant at Aldama mula sa kanilang mga injury na nagdulot ng ilang laro ng pagkawala, kasama na rin si Desmond Bane na na-miss ang nakaraang panalo ng Grizzlies laban sa Dallas Mavericks. Ang laro ay nagsilbing una sa tatlong magkakasunod na laban ng Grizzlies at Rockets ngayong buwan. Matapos ang panalo, ang Rockets ay lumamang ng isang kalahati na laro sa standings laban sa Grizzlies. Ang kanilang mga susunod na paghaharap ay nakatakda sa Lunes sa Houston at sa huling linggo ng Enero sa Memphis. Nagpakita ng magandang shooting performance ang Memphis, ngunit ang kanilang pagkatalo ay nagmula sa mga turnovers na naging malaking bentahe ng Houston. Sa kabila ng malaking lead ng Rockets sa first half, nagawang humabol ng Grizzlies sa huling bahagi ng laro. Gayunpaman, pinanatili ng Houston ang kanilang lead sa mga huling segundo ng laro sa tulong ng clutch free throws mula kay Aaron Holiday. Ang laro ay nagbigay ng pagkakataon sa Houston Rockets na ipakita ang kanilang kakayahan sa pagbuo ng malaking kalamangan na nagsimula sa kanilang matibay na pag-atake sa unang quarter. Ang pagtakbo ng Rockets sa unang quarter ay nagbigay sa kanila ng maagang kalamangan na napanatili nila hanggang sa ikalawang quarter. Bagamat nagrally ang Memphis sa pagtatapos ng first half, hindi naging sapat ang kanilang pagsisikap upang mahigitan ang Houston sa huli. Sa sumunod na balita naman, inilabas na ng NBA ang ikalawang resulta mula sa boto ng mga fans para sa 2025 NBA All-Star Game na ihahandog ng Golden State Warriors sa San Francisco. Matapos manguna sa liga sa pinakamaraming boto noong unang pagkakataon, patuloy na nangunguna si Giannis Antetokounmpo na may 2.72 million votes. Sumusunod sa kanya si Nikola Jokic na may 2.27 million votes sa Western Conference. Kaunti lamang ang nagbago sa mga resulta ng pagboto. Ngunit malinaw na sina Stephen Curry at Victor Wembanyama ay umaangat sa All-Star vote. Matapos makuha ang ikatlong pinakamaraming boto sa West backcourt, sa likod nina Shai Gilgeous-Alexander at Luka Doncic, umangat na si Curry sa ikalawa sa harap ni Doncic na may 1.36 million votes, kumpara sa 1.34 million ni Luka. Nanatiling nangunguna si Gilgeous-Alexander sa listahan na may 1.8 million votes, bilang paboritong MVP ng Oklahoma City Thunder. Sa West Frontcourt, si Wembanyama ay nasa likod nina Jokic, Kevin Durant, LeBron James at Anthony Davis sa unang resulta ng NBA All-Star Game fan voting. Ngayon, umangat si Wemby sa ikaapat sa listahan na may 1.63 million votes, na nalampasan ang 1.52 million votes ni Davis. Si Durant at LeBron ay kapwa may 1.98 million All-Star fan votes. Walang duda na makakapasok si Curry sa All-Star Game ngayong season. Bukod sa pagiging 10-time All-Star, ang Warriors ang host team para sa NBA All-Star Weekend. Magiging nakakapagtaka kung hindi isasama ng NBA si Curry, na isa pa rin sa mga mukha ng liga sa All-Star roster. Para kay Wembanyama, ang big man ng San Antonio Spurs na nasa kanyang ikalawang taon ay kahanga-hanga. Sa 32 laro, si Wemby ay may average na 25.1 points, 10.8 rebounds, and 4.0 blocks per game, habang may shooting na 47.9% from the floor and 35.4% from 3-point range. Ang iba pang mahahalagang pagbabago sa NBA All-Star fan voting results ay makikita sa Eastern Conference. Ang forward ng Cleveland Cavaliers na si Evan Mobley
ay nalampasan sina Joel Embiid at Paul George para sa ikawalo sa East Frontcourt vote at pumasok sa top 10 ng backcourt voting sa ikasiyam si Cavs guard Darius Garland na may 238,358 votes. Ang guard ng Philadelphia Sixers na si Tyrese Maxey ay nalampasan din ang guard ng Detroit Pistons na si Cade Cunningham. Ngayong taon, binago ng NBA ang format ng All-Star Game mula sa tradisyonal na Western Conference versus Eastern Conference. Sa halip, hahatiin ang mga players sa tatlong iba't ibang team sa isang tournament-style format kung saan ang ikaapat na team sa kaganapan ay ang mga nagwagi ng Rising Stars Challenge. Parehong may halo-halong reaksyon ang mga players at fans sa bagong format na ito na sinusubukan ng NBA upang maibalik ang antas ng kompetisyon sa All-Star Weekend. Magpapatuloy ang pagboto para sa NBA All-Star Game hanggang Lunes na may ilang mga araw kung saan ang mga boto ay mabibilang ng 3 beses. Iaanunsyo ang mga starters para sa All-Star Game sa panahon ng NBA coverage ng TNT sa January 23. Sa huling balita, sinimulan ng Golden State Warriors ang kanilang 4 na laro na road trip ngayong araw habang haharapin nila ang Detroit Pistons na may 5 sunod na panalo sa kanilang huling 10 laro. Para sa Warriors, susubukan nilang iwasan ang 3 sunod na pagkatalo habang sila ay 4 lamang sa 6 sa kanilang huling 10 laro. Kahit nakasama sa injury report kahapon, naglaro si Warriors guard Stephen Curry sa starting lineup ngayong araw kasama sina Draymond Green, Dennis Schroeder, Buddy Hield at Trayce Jackson Davis. Bukod sa pagiging all-time leader ng NBA sa mga nagawang 3-pointers at kilalang-kilala na sa kasaysayan ng prangkisa ng Golden State, nakamit niya ang isa pang pagkilala sa first quarter ng laro. Sa kanyang mga nagawa ngayong gabi, nalampasan ni Curry ang isa sa mga dakilang player ng prangkisa na si Rick Barry para sa ikawalong pinakamaraming rebounds sa kasaysayan ng prangkisa. Pumasok si Curry ngayong araw na may average na 4.9 rebounds per game. Malinaw na, sa taas na, 6'2". Limitado ang kakayahan ni Curry bilang isang epektibong rebounder para sa Golden State. Sa kabila nito, nagawa niyang makakuha ng mas mataas na rebounding totals sa mga nakaraang taon na may career high na 14 na rebound sa isang laro noong 2015 laban sa Sacramento Kings. Ang kanyang mga double-digit na rebounding performances ay nagbigay daan din sa kanya para makakuha ng 13 career triple-doubles sa regular at postseason na pinagsama. Ngayon na nasa ikawalong pwesto sa kasaysayan ng prangkisa para sa rebounds, si Curry ay may higit sa 1,000 rebounds na kailangang abutin upang malampasan si Neil Johnston sa ika-7 pwesto. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?